Basura rito, basura roon. Ganyan ang karaniwang problema sa mga lansangan ng Metro Manila. Kasama pa rin ang plastic sa top 5 na mga basura na kokolekta ng MMDA. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, ano ang mga nanguna sa listahan? Maris, good morning. Mga upos na sigarilyo yung pinakamadalas na makolekta ng basura ng MMDA kung ang pagbabatayan ay mga nahulit na tikitan na nagkakalat sa mga pampublikong lugar noong nakaraang taon. Hindi na po bago yung problema sa basura, kaya nga kanya-kanya na ng ordinansa mga lungsod kaugnay niyan. Kung ang tatanungin naman ay yung mga nakausap namin, ang pinakamabisa raw talagang solusyon ay disiplina sa sarili. Tambak ang mga basura sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City nang abutan namin kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Sari-sari yan mula sa plastik, sako, karton at mga pinagkainan. Mayroon pa mga styro at kahoy. Kung tutusin, bawal magtapon doon ng basura. May karatula pa nga na nakasadang multa mula 500 pesos hanggang 1,500 pesos. Hindi na bago sa paningin niya ni Jenny na 15 taon na nangangalakal ng basura sa lugar. Wala po pagbabago. Ganun pa rin kahit anong saway mo sa kanila, wala. At pag sinabi mong ilagay na lang na maayos, hindi sinasargot na lang yan. Minsan binabato pa ng mga bata. Ganyan din ang sitwasyon sa bahaging ito ng Maria Clara Street na karaniwang mataas ang baha kapag malakas ang ulan. Ang senior citizen na si Amada, ilang taon na raw nagvo-volunteer na magwalis sa mga basura. Talagang hindi nang babago, parang ganyan na rin, wala nang pagbabago. Kahit anong linis mo, ganun pa rin pinabukasan, ganun. Araw-araw, ganun. Regular namang hinahakot ang mga basura tuwing umaga, pero naiipon daw ulit pagsapit ng gabi. Sa datos ng Health Sanitation Services Coordination and Assistance Division ng MMDA, una sa listahan ng mga upos ng sigarilyo sa mga pinakamadalas makolektang basura kung ang pagbabatayan ang mga nahuli at natikitan dahil sa pagkakalat sa mga pampublikong lugar noong nakaraang taon. Sinundan niya ng mga candy wrapper, plastic at kung ano-ano pang basura gaya ng tissue, resibo at face mask. Kahit sa simpleng pamamaraan, maring makatulong sa wastong pagtatapon ng mga basura. Gaya ni Luming na naglagay ng basurahan malapit sa kanyang pwesto kung saan siya nagbebenta ng mga almusal. Minsan kasi, kumakain sila, yung plastic. Di ba nakalagay sa plastic yung ano ko? Tapos minsan, gaganyan. Kako hindi pwede. Kaya may basurahan ako. Itapon niyo doon. Ang iba namin nakausap may personal din na inisyatibo. Ang pinakamabisa raw talaga na paraan ay disiplina sa sarili. Halimbawa, bibili kami ng kindi. Yung mga kindi lang ilagay ko sa sa motor. Makaharating kami sa bahay, doon ko ilagay sa sa basurahan namin. Siyempre, itapon po sa tamang basurahan. Tsaka pag walang makitang basurahan, itabi mo na. Nagpaalala ang MMDA sa publiko na sundin ang mga ordinansa kaugnay sa wastong pagtatapon ng basura. Bagay na dapat sinisimulan sa ating mga sarili at bawat tahanan. Samantala, Maris, diskarte naman ng ibang mga residente pa na nakausap natin dito ay nilalabas na lamang nila yung kanilang basura kapag dumating na yung garbage truck. At nasaksihan natin yan kanina, pasado alas 5 ng umaga nung umikot yung garbage truck dito sa lugar. Yan ang unang balita mula dito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.